Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagpaparaya, at pagbangon? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay nagsisimula sa pagpapalaya. Sabi nila, ang pundasyon ng isang matibay na pagsasama ay ang tiwala. Ngunit paano kung ang mismong taong pinagkakatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang unting dudurog nito? Ating tunghayan ang kwento ni Eliana, isang babaeng nagmahal ng buo, nasaktan ng todo, at muling bumangon para hanapin ang halaga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang hagupit ng super typhoon na si amihan sa labas ay tila isang babala. Ang walang tigil na pag-ulan ay parang mga luhang bumubuhos mula sa kalangitan, at ang bawat dagundong ng kulog ay kasabay ng kabog sa dibdib ni Eliana Santos. Ngunit sa loob ng kanilang maliit na bahay, sinisikap niyang huwag pansinin ang bagsik ng kalikasan. Sa halip, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa himig na tanging siya lang ang nakakarinig, ang mahinang tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan. Habang hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kumusta ka na dyan, baby ko?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Excited ka na ba? Mamaya, isa-celebrate natin ang anniversary namin ng papa mo. Pangako, ito na ang pinakamasayang gabi para sa ating tatlo." Ang amoy ng paboritong kaldereta ni Marco ay nangingibabaw sa kusina, isang patunay ng ilang oras niyang paghahanda. Inayos niya ang mesa para sa dalawa, kumpleto sa kandila at isang maliit na vase na may isang tangkay ng rosas. Perpekto! Ito ang salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Kailangang maging perpekto ang gabing ito. Isang matalim na kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson na nagpangiwi sa kanya. Huminga siya ng malalim. "Ano ka ba, Ellie? Normal lang yan," sabi niya sa sarili. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ilang buwan na rin siyang maselan magbuntis, ngunit para sa kanya, lahat ng hirap ay sulit para sa anghel na kanyang dinadala. Muling tumunog ang telepono ni Marco na naiwan sa mesa. Pangatlong beses na. Sa screen, kumikislap ang isang pamilyar na pangalan. Isabela Reyes. Isang pamilyar na kirot na naman ang gumuhit sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa sa naramdaman niya sa kanyang puson. Ang pangalan na yon, ang anino na laging nakasunod sa kanilang pagsasama. Si Isabela, ang childhood friend ni Marco. Ang babaeng palaging may emergency. Ang babaeng palaging nangangailangan kay Marco, higit pa sa sarili nitong asawa. Biglang bumukas sa kanyang isipan ang isang alaala. Ilang linggo lang ang nakalipas. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Marco nang sabihin niyang pagod na siya sa sitwasyon nila. "Babawi ako, Eli. Promise," sabi nito habang hawak ang kanyang mga kamay. "Itong anniversary natin, para lang sa ating dalawa. Walang Isabela, walang interruptions, tayo lang." Ang pangakong yun ang pinanghawakan niya. Ang pangakong yun ang dahilan kung bakit kahit masama ang pakiramdam niya, pinilit niyang gawing espesyal ang gabing ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Basa ang damit at gusot ang buhok. Ngunit hindi ang itsura nito ang napansin ni Eliana, kundi ang pag-aalala sa mukha nito. Isang pag-aalala na alam niyang hindi para sa kanya. "Marco, mabutit nandito ka na. Kanina pa." Hindi niya natapos ang sasabihin. "Eli, tumawag si Bella," sabi ni Marco. Ang boses ay nagmamadali. Hindi siya makahinga ng maayos. Sinasumpong na naman yata ang puso niya. Mag-isa lang siya doon. At sa lakas ng bagyo, "Paano tayo?" Mahinang tanong ni Eliana habang ipinapatong ang kamay sa kanyang tiyan na muling kumirot. "Marco, anniversary natin." Alam ko, pero emergency ito," sabi ni Marco.
Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kinuha nito ang telepono at muling idinial ang numero ni Isabela. Hello, Bella. Papunta na ako. Just hold on. Don't panic. Narinig ni Eliana ang mahinang boses ni Isabela sa kabilang linya, puno ng takot at pag-iyak. Marco, natatakot ako. Ang dilim. Isang matinding kirot, mas malakas kaysa kanina, ang biglang pumilipit sa sinapupunan ni Eliana. Napahawak siya sa gilid ng mesa na pasinghap sa sakit. Marco! Tawag niya. Nanginginig ang boses. Masama. Masama ang pakiramdam ko. Napatingin si Marco sa kanya, nag-aalinlangan. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ng kanyang asawa, ang sakit sa mga mata nito. Ngunit sa kabilang linya, umalingaw-ngaw ang isang ubo at ang mahinang bulong ni Isabela. Marco, please. Ang saglit na yon ay tila isang kawalang hanggan. Si Eliana, ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang magiging anak, ay nasa harap niya, nangangailangan ng tulong. Sa kabilang banda, si Isabela ang babaeng minsan ay nagligtas daw sa buhay niya, ang babaeng sumumpa siyang hindi pababayaan. Tumingin si Marco kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagkakasala. Ellie, patawarin mo ako. Iyon ang huling mga salitang narinig niya. Kinuha ni Marco ang susi ng kotse sa ibabaw ng aparador. Hindi na niya nilingon pa si Eliana. Sa isang iglap, lumabas siya ng pinto at hinarap ang bagsik ng bagyo. Tinatalikuran ng mas malakas na unos na nagbabadyang sumira sa kanilang tahanan. Naiwan si Eliana, nakatayo, nakikinig sa papalakas na hagupit ng hangin sa labas at sa nakabibinging katahimikan sa loob. Ang sakit sa kanyang puson ay naging isang nag-aapoy na kirot. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan, habang ang mainit na likido ay unti-unting dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pagtanggi. Hindi maaari. Bulong niya, nanginginig ang buong katawan. Yumuko siya at sa kabila ng dilim, nakita niya ang maitim na mantsa na kumakalat sa kanyang bestida. Ang sakit. Nag-uumpuyos, ngunit ang kirot sa kanyang sinapupunan ay tila walang-wala kumpara sa kirot ng pagtataksil na humihiwa ngayon sa bawat piraso ng kanyang puso. Mas masakit pa sa 10,000 karayom na sabay-sabay na itinusok sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak, ang kanilang anak. Tulong. Halos hindi marinig ang kanyang tinig. Sinakop ng ugong ng bagyo. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Ang telepono, naiwan sa ibabaw ng mesa. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya. Ang bawat galaw ay isang parusa. Ang magandang mantel na inayos niya ay nagusot sa kanyang pagkakahawak. Isang baso ng alak ang nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ay halos hindi marinig sa gitna ng unos. Nang maabot niya ang telepono, nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang i-dial ang numero ni Marco. Siya pa rin. Sa kabila ng lahat, si Marco pa rin ang una niyang naisip. Marco, sagutin mo. Parang awa mo na. Hikbi niya habang idinidikit ang telepono sa kanyang tainga. Isang ring. 2, 3, 4. Pagkatapos ay ang malamig at walang emosyon na boses mula sa kabilang linya. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Ibinaba ng telepono. Binabaan siya. O marahil, pinatay nito ang telepono para walang makaistorbo sa pag-aalaga nito kay Isabela. Doon, gumuho ang lahat. Ang pag-asa, ang mga pangarap, ang natitirang pagmamahal na pinipilit niyang isalba. Ang kandilang sinindihan niya para sa kanilang selebrasyon ay dahan-dahang namatay, inihip ng malakas na hanging pumasok sa siwang ng bintana. Ang liwanag sa silid ay naglaho,
kasabay ng liwanag sa kanyang mga mata. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Marco, kundi ang isang munting mukha na hindi na niya kailanman makikita. Ang huling narinig niya ay ang walang katapusang hagulhol. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Eliana ay ang matinis at paulit-ulit na tunog ng isang makina. Kasunod nito ang amoy. Amoy ng antiseptic, ng alcohol, isang malinis ngunit walang buhay na halimuyak na sumisiksik sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang nakakasilaw na puting ilaw mula sa kisame ang sumalubong sa kanya. Puti. Lahat ay puti. Ang kumot na nakabalot sa kanya. Ang mga dingding. Ang kurtinang nakatakip sa bintana. Ang kulay ng kawalan. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit isang matinding kirot sa kanyang puson ang pumigil sa kanya. Napapikit siya ng mariin. At sa pagpikit na yon, bumalik ang lahat. Ang boses ni Marco, ang pangalan ni Isabela, ang pagtalikod, ang sakit, ang dugo. Automatikong napahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. At doon, naramdaman niya ang kawalan, ang bigat na ilang buwan niyang daladala at kinasanayan. Wala na. Ang espasyong dati puno ng pangarap at pag-asa ay isa na lamang hungkag na lugar, malamig at tahimik. Hindi. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang pisngi, dumadaloy patungo sa puting unan na basa na rin pala. Hindi ito isang masamang panaginip. Totoo ang lahat. Ang pangarap niyang pamilya, ang munting anghel na ilang buwan niyang inalagaan at minahal ng buong puso. Nawala na parang bula. At sa gabing pinakakailangan niya ang kanyang asawa, wala ito. Pinili nitong samahan ng ibang babae. Isang mahinang katok ang narinig niya bago bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaputing coat ang pumasok. May malumanay na ngiti at maamong mga mata. May dala itong clipboard. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi lang bilang isang pasyente, kundi bilang isang taong nasasaktan. Good morning, Mrs. Gonzaga. Ako si Dr. Adrian De Leon. Pagpapakilala nito, ang boses ay mahinahon. Ako ang doktor na sumuri sa'yo pagdating mo kagabi. Hindi sumagot si Eliana. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa kisame. Ayaw salubungin ang tingin ng doktor dahil alam niya kung anong balita ang sasabihin nito. Ayaw niyang marinig. Naupo si Dr. De Leon sa silyang katabi ng kama. Eliana, pag-uulit niya, mas malumanay pa. I'm so sorry. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya pero masyadong malakas ang pagdurugo. Hindi na kinaya ng baby mo. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Kahit alam na niya, ang marinig ito mula sa iba ay nagbigay buhay sa bangungot. Isang tahimik na sigaw ang nabuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang katotohanan ay isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Tinanggal ang lahat ng hangin, lahat ng buhay. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Halos masira ito sa pagkakatulak. Ellie. Si Marco. Gusot ang damit, basa pa ang buhok, at puno ng pagkasindak ang mukha. Para siyang tumakbo sa isang marapon. Ngunit para kay Eliana, huli na ang lahat. Eli, sorry ang traffic. Grabe ang baha. Sinubukan kong tumawag pero walang signal. Paano? Kumusta ka? Ang baby natin. Sunod-sunod na tanong nito. Ang boses ay nagpapanik. Ang huling tanong ay tumusok na parang patalim sa puso ni Eliana. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang si Marco, isang malamig at blangkong tingin na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Nakita niya ang pagkakasala sa mga mata nito, ang pag-aalala, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Manhid na siya. Lumapit si Marco, lumuhod sa tabi ng kama, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Eli, magsalita ka please.
Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. At sa paglapit na yon, naamoy niya ang pamilyar na amoy. Matamis, ngunit nakakasulasok. Amoy ng mga bulaklak na hindi para sa kanya. Ang pabango ni Isabela. Kumapit ito sa damit ni Marco, sa balat nito, sa hininga nito. Ang amoy ng babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. Napapikit si Eliana. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sukdulan at hindi maipaliwanag na galit. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pighati. Ang pumalit ay isang nakapapasong apoy na nagsimulang mag-alab mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco na parabang ito'y nagbabagang bakal na pumasok sa kanyang balat. Nagulat si Marco sa ginawa niya. Eli, anong problema? Dahan-dahan siyang dumilat at ang mga matang sumalubong kay Marco ay hindi na ang mga matang puno ng pagmamahal na kilala nito. Ang mga ito'y malamig, walang emosyon at matalas na parang bubog. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang lahat. Umalis ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng anumang panginginig. Isang utos, hindi pakiusap. Natigilan si Marco. Ano? Ellie, pakinggan mo muna ako. Si Bella kasi, grabe ang atake niya. Kinailangan ko siyang dalhin sa pinakamalapit na klinik dahil sarado ang mga ospital. Hindi kita makontak. Hindi ko kailangang marinig ang mga dahilan mo. Putol ni Eliana. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Wala na akong pakialam. Tumingin siya sa pinto. Sinabi kong umalis ka. Mr. Gonzaga, sabat ni Dr. De Leon, na tahimik na nakamasid sa isang sulok. Siguro'y mas makabubuti kung bibigyan niyo muna ng espasyo ang asawa ninyo. Masyadong mabigat ang pinagdaanan niya. Ngunit tila hindi narinig ni Marco ang doktor. Ang atensyon niya ay kay Eliana lamang. Hindi! Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ellie, mahal na mahal kita. Nagkamali ako, alam ko. Patawarin mo ako. Parang awa mo na. Halos magmakaawa nitong sabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Pagmamahal? Pagkakamali? Ang mga salitang iyon ay wala ng kahulugan. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap, makasama habang buhay, ang ama ng anak na ipinagkait sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang pagmamahal, wala ng pananabik, wala ng awa. Ang nakita niya lang ay isang estrangherong amoy kasinungalingan, amoy pagtataksil, amoy Isabela. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nagngingit-ngit niyang dibdib. Hinayaan niyang manahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa sigaw. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Wala nang dapat patawarin, Marco, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng puting pader ng ospital. Dahil wala na ring dapat pang ayusin. Kitang-kita niya ang pagkalito at takot na gumuhit sa mukha ng kanyang asawa habang binibitawan niya ang mga huling salita. Maghiwalay na tayo. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagsik ng bagyong amihan ay naglaho na at pinalitan ng isang mapanlinlang na katahimikan sa panahon. Ngunit para kay Eliana, ang unos sa loob niya ay hindi pa rin tumitila. Tila ba ang bawat araw ay isang pakikibaka para lamang huminga. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang malamig na opisina ng abogado. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay payat, maputla, at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa kabila ng pagod at pighati, may isang bagay na bago sa kanyang tingin, isang katatagan, isang determinasyon
na parang bakal na ipinanday sa apoy ng sakit. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Marco. Kung si Eliana ay parang isang kandilang nauupos, si Marco naman ay isang gusot na papel. Halata ang kakulangan sa tulog, ang hindi naayos na pananamit, ang desperasyon na nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Ellie, bungad nito, ang boses ay paos. Please, pag-isipan mo muna to. Huwag nating gawin to. Hindi siya umimik. Umupo siya sa tapat ng abogado, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Annulment papers, ang mga papel na magpapalaya sa kanya. Lumuhod si Marco sa tabi ng kanyang upuan, isang imahe ng isang taong nagmamakaawa. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ngunit kasing lamig na ng yelo ang mga ito. Ellie, parang awa mo na. Ibibigay ko ang lahat. Lalayuan ko na si Isabela. Kung yun ang gusto mo, gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nilingon siya ni Eliana. Walang galit, walang lungkot. Tanging isang nakakapagod na awa ang nasa mga mata niya. Huli na ang lahat, Marco. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kamay ni Marco na nakahawak sa kanya. Ngunit ang kamay ni Eliana na may hawak ng panulat ay hindi gumalaw. Matatag. Desidido. Lahat ng gabi, habang nag-aalala ka kung kumain na ba si Isabela o kung malungkot ba siya, sino ang nag-alala para sa akin? Tanong niya sa isang boses na walang emosyon. Nung gabing iyon, Marco, habang namamatay ang anak natin sa sinapupunan ko, nasaan ka? Walang naisagot si Marco. Tanging mga luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ibinaba ni Eliana ang kanyang tingin sa papel. Sa ibabaw ng linyang may nakasulat na petitioner. Dahan-dahan ngunit buong diin niyang isinulat ang kanyang pangalan. Eliana S. Santos. Pagkatapos, binitiwan niya ang ballpen, tumayo, at hindi na muling lumingon pa. Kinabukasan, sa tulong ng isang kaibigan, inilabas niya ang lahat ng kanyang gamit mula sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Habang nasa loob ng taxi, sinulyapan niya ito sa huling pagkakataon. Ang bintana ng kwartong pinaghandaan niya para sa kanilang munting anghel. Ang pintuan kung saan huli niyang nakitang lumabas si Marco para takbuhan ang responsibilidad nito. Ang bahay na yon ay hindi na isang pugad ng pangarap, kundi isang monumento ng mga kasinungalingan at nasirang pangako. Isang linggo siyang nanuluyan sa kanyang kaibigan bago siya nakahanap ng isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang kwarto lang, isang maliit na banyo, at isang sala na nagsisilbi na ring kusina. Malayo sa laki at ganda ng dati nilang bahay, ngunit para kay Eliana, ang maliit na espasyong ito ay isang santuwaryo. Dito, wala nang anino ni Isabela. Dito, siya lang. Isang gabi, habang inaayos niya ang iilang damit na dala niya, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalangan man, ay binuksan niya ito. Si Dr. Adrian De Leon. May dala itong isang paper bag at isang maliit na potted plant. Doc, Adrian, gulat na sabi ni Eliana. Pasensya na sa abala, Eliana, sabi ni Adrian na may tipid ng ngiti. Napadaan lang ako. Galing ako sa ospital at naisip ko baka hindi ka pa kumakain. Inabot nito ang paper bag. Lugaw. Mainit pa. Hindi alam ni Eliana ang sasabihin. Sa loob ng maraming linggo, ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagpakita ng simpleng pag-aalala para sa kanya. Tumango lang siya at tinanggap ang pagkain. Salamat, mahina niyang sabi. Walang anuman. Tumingin si Adrian sa loob ng halos walang laman na apartment. Hindi ito nagkomento. Sa halip, iniabot nito ang maliit na halaman. At ito, para magkaroon ng kahit konting buhay ang lugar mo, isang maliit na succulent. Simple, hindi magarbo, ngunit buhay. Tinitigan ito ni Eliana, isang bagay na kailangan niyang alagaan
para mabuhay. Isang bagay na tulad niya, kailangang magsimulang muli. At sa gitna ng lahat ng pait at kawalan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pilit, hindi mapait. Isang tunay na munting namangiti, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Salamat, Adrian. Salamat talaga. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Marco sa dilim ng kanilang dating sala. Ang bahay ay malinis. Ngunit walang buhay. Ang amoy ng kaldereta mula sa gabing iyon ay matagal nang naglaho. Ngunit ang alaala nito ay nanunuot pa rin sa bawat sulok. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Eliana sa pang-100 beses. The number you have dialed is currently unavailable. Blocked. Binlock na siya. Ibinagsak niya ang telepono sa sofa. Doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang pagkawala. Hindi lang ang kanyang anak, kundi pati ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Sinira niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang bagong mensahe galing kay Isabela. Marco, kailangan kita. Sa loob ng maraming taon, ang kusina ang nagsilbing mundo ni Eliana. Ito ang lugar kung saan niya ibinubuhos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagluluto para kay Marco. Ngunit nang gumuho ang mundong iyon, ang kusina ay naging isang lugar na puno ng mapapait na alaala. Ngayon, sa kanyang maliit na apartment, sinusubukan niyang muling buuin ang mundong iyon. Piraso bawat piraso. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Nagsimula sa isang lumang recipe book ng kanyang ina. Isang hapon, habang nililinis niya ang iilang kahon na dala niya, muli itong bumungad sa kanya. Ang mga pahina ay luma at naninilaw na. May mga mantsa ng mantika at harina, ngunit ang bawat sulat kamay na recipe ay puno ng pagmamahal. Doon niya nakita ang recipe ng paborito niyang ube braso de Mercedes. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang pamilyar na kislap, isang pagnanais na lumikha. Sa tulong ng kaunting naipon, bumili siya ng isang maliit na oven at mga gamit sa pag-bake. Ang amoy ng tinutunaw na mantikilya, ang tamis ng asukal, ang halimuyak ng ube habang niluluto. Para itong isang terapiya. Bawat paghalo, bawat pagsukat ay isang paraan upang ituon ang kanyang isip sa kasalukuyan at hindi sa masakit na kahapon. Ang resulta ay isang perpektong braso de Mercedes, malambot ang meringue at siksik sa ube filling. Tinikman niya ito. At sa gitna ng tamis, isang luha ang pumatak. Luha hindi ng pighati, kundi ng isang maliit na tagumpay. Sa tulak ng kanyang kaibigan, naglakas loob siyang kunan ng litrato ang kanyang gawa at i-post ito sa social media. Gumawa siya ng isang maliit na page na pinangalanan niyang Sweet Beginnings by Eli. Walang inaasahan, basta lang. Ilang oras ang lumipas, habang nag-aayos siya ng gamit, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa kanyang cellphone. Ding! Isang notification. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Hi po! Available pa po ba yung braso de Mercedes? Magkano po for delivery? Napahawak si Eliana sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa at hindi makapaniwala. Isang order. Ang kanyang pinakaunang order. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na kahit papaano, meron pa rin siyang kayang gawin. Meron pa ring halaga ang kanyang mga kamay. Ang unang order na yon ay nasundan pa ng iba. At ang isa sa kanyang naging pinakaunang at pinakatapat na customer ay walang iba kundi si Adrian. Isang hapon, habang naghahanda siya ng isang chocolate cake, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula rito. Eli, dadaan ako mamaya para kunin yung order ko. May extra ka pa ba? Paborito kasi ng nanay ko ang chocolate cake. Nang dumating si Adrian,
Hindi lang nito basta kinuha ang cake. Binuksan nito ang kahon at tinitigan ang gawa niya. Wow, sabi nito, puno ng paghanga. Ang ganda ng pagkakagawa mo. Kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe. Eli, salamat ulit sa cake. Sabi ng nanay ko, ito na raw ang pinakamasarap na chocolate cake na natikman niya. Hindi raw masyadong matamis at saktong-sakto lang ang pait ng dark chocolate. You're very talented. Napangiti si Eliana habang binabasa ang mensahe. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang uminit. Isang simpleng papuri, ngunit para sa kanya, ito'y isang malaking bagay. Sanay siyang magluto para kay Marco, ngunit bihira siyang makatanggap ng ganitong klaseng pagpapahalaga sa detalye. Isang Sabado ng hapon, nang muling kumuha ng order si Adrian, umuulan ng malakas. Mukhang matatagalan pa bago tumila to, sabi ni Adrian habang nakatingin sa labas. Kung okay lang sa'yo, samahan mo muna akong magkape sa baba. My treat. Pambawi sa palagi mong pagbibigay ng discount sa akin. Nag-alinlangan si Eliana, ngunit pumayag din. Sa maliit na coffee shop sa ground floor ng kanilang apartment building, nagbahagi sila ng isang simpleng hapon. At doon, sa gitna ng amoy ng kape at tunog ng ulan, nahanap ni Eliana ang lakas ng loob na magsalita. Alam mo, dapat noong mga panahong ito, nag-aasikaso na ako ng binyag. Simula niya, ang boses ay mahina habang pinaglalaruan ang tasa ng kape. Naisip ko na nga ang pangalan niya. Kung babae, sana Angela. Kung lalaki, Gabriel. Hindi sumagot si Adrian. Hindi ito nagsabi ng okay lang yan o magiging maayos din ang lahat. Nakikinig lang ito. Ang kanyang katahimikan ay isang paanyaya para magpatuloy siya. Ang sakit pala, sabi niya, habang isang luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi lang yung sakit ng pagkawala niya, ang sakit isipin na parang wala lang, na sa isang iglap, nawala ang lahat ng pangarap mo at ang taong inaasahan mong dadamay sa'yo, siya pa ang wala. Tumingin lang si Adrian sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at simpatiya. Ang pananatili nito doon, ang tahimik na pakikinig, ay mas naging malaking tulong kaysa sa anumang salita. Iyon lang ang kailangan niya, ang maramdaman na may nakikinig, na may nakakakakita sa sakit niya. Ngunit ang munting kapayapaang nahanap niya ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang abala siya sa paggawa ng isang batch ng cupcakes, isang malakas na katok ang gumambala sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Si Marco. May dala itong isang napakalaking bouquet ng mga rosas, sapat na para punuin ang kanyang maliit na sala. Ellie, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Nahanap din kita? Para sa'yo. Tinitigan ni Eliana ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Ang dating sakit ay napalitan ng isang pagod na katatagan. Hindi ko kailangan yan, Marco. Please, Ellie, patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa nito, isinara niya ng bahagya ang pinto. Tapos na tayo, Marco. Matagal na. Umuwi ka na. Hindi ako aalis. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Matatag niyang sabi, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nakita ni Marco ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ang Eliana na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay. Walang nagawa si Marco, kundi ang dahan-dahang tumalikod. Iniwan ang mga bulaklak sa labas ng kanyang pinto, na parang isang lapida sa kanilang patay na relasyon. Isinara ni Eliana ang pinto at sumandal dito, huminga ng malalim. Tapos na. Kailangan ng matapos. Pumasok siya muli sa kusina. Trabaho, iyon ang kailangan niya. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone para tingnan ang mga bagong order. At doon, isang email ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking order.
5 dosenang assorted pastries para sa isang corporate event. Napangiti siya. Ito na ang pinakamalaking order na natanggap niya. Isang biyaya sa gitna ng kaguluhan. Binuksan niya ang detalye ng order. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pananabik. Ngunit nang mabasa niya ang address ng delivery, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho at ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Delivery address, Gonzaga Holdings Inc., 25th floor, G Tower, Ayala Avenue, Makati City. Ang kumpanya ni Marco. Ang bahay na dati puno ng tawa at amoy ng bagong lutong pagkain ay isa na ngayong malamig at malawak na espasyo. Para kay Marco Gonzaga, ang katahimikan ay isang kalaban. Bumabato ito ng mga alaalang hindi niya matakasan sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Nakatayo siya sa harap ng isang estante sa sala. Hawak ang isang baso ng whiskey. Nakahanay doon ang mga larawan nila ni Eliana. Ang kanilang kasal, ang matamis na ngiti ni Eli na tila nangangakong sasamahan siya habang buhay. Isang larawan mula sa kanilang huling bakasyon sa Palawan. Si Eli, nakatalikod, nakatingin sa paglubog ng araw, ang buhok ay nililipad ng hangin. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang munting picture frame na may lamang kopya ng unang ultrasound ng kanilang anak. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. "Patawarin niyo ko." Bulong niya sa kawalan, ang kanyang boses ay basag. Puno ng pagsisisi, oo. Ngunit sa ilalim ng pagsisising iyon ay merong pagkalito. Paanong nangyari ito? Paanong ang isang desisyon, isang gabi, ay nagawang wasakin ang lahat ng pinaghirapan niyang buuin? Sa kanyang isip, ginawa lang niya ang tama. Tinulungan niya ang isang kaibigang nangangailangan. Isang kaibigang, sa pagkakaalam niya, ay utang niya ng buhay. Ngunit sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang mga mata ni Eliana sa ospital. Malamig, blanko at puno ng pagkamuhi. Tumunog ang kanyang telepono, pinutol ang kanyang pagmumuni-muni. Sa screen, ang pangalan ni Isabela. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello, Bella?" "Marco?" Ang boses sa kabilang linya ay malambing, ngunit may bahid ng kalungkutan. "Nakaistorbo ba ako?" "Hindi naman. Bakit?" "Wala lang. Gusto ko lang kamustahin kung okay ka na. Mula nung nangyari, hindi ka na nagpaparamdam. Nag-aalala ako sa'yo." Ang galing ni Isabela magsalita. Palagi nitong napapalabas na ang pag-aalala ay para sa kanya. Kahit na ang totoo, ito'y para sa sarili nito. "Okay lang ako. Busy lang sa trabaho?" Pagsisinungaling ni Marco. "Naalala mo ba nung mga bata pa tayo?" Biglang sabi ni Isabela, isang pamilyar na taktika. "Nung nahulog ako sa puno, para lang makuha yung saranggola mo? Sabi mo noon, hinding-hindi mo ako pababayaan. Tayo ang magkakampi, di ba?" Napapikit si Marco. Ang sumpaan ng mga musmos, isang pangakong naging kadenang nakatali sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon. "Oo, Bella, naaalala ko." "Mabuti naman," sabi nito. Ang boses ay tila guman. "Basta Marco, kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha, palagi." Pagkatapos ng tawag, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Marco. Kailangan niyang makita si Eliana. Kailangan niyang maipakita rito na nagsisisi na siya, na handa na siyang magbago. At isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Ang corporate party para sa anibersaryo ng kumpanya. Isang malaking selebrasyon, isang perpektong pagkakataon. Hindi niya personal na in-order. Ginamit niya ang kanyang sekretarya, isang anonymous na email, para hindi ito mahalata ni Eliana. In-order niya ang lahat ng paborito niyang pastries mula sa Sweet Beginnings by Eli. Ito na yon. Kapag nagkita sila, kakausapin niya ito. Magmamakaawa siya kung kinakailangan. Dumating ang araw ng party. Ang buong function hall
ay puno ng mga taong nagtatawanan, nag-iinuman, ngunit si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay palaging nasa pinto, nag-aabang, at dumating nga siya. Si Eliana, suot ang isang simpleng uniforme ng isang caterer, tulak-tulak ang isang cart na puno ng mga kahon ng pastries. Professional. Mahinahon. Ngunit para kay Marco, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa silid. Nilapitan niya ito. Eli? Nag-angat ng tingin si Eliana. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila ba inaasahan na niya ito? Good evening, Sir Gonzaga. Bati niya, formal at malamig. Eli, please, huwag mo akong tawaging sir. Pakiusap niya. Gusto ko lang magpasalamat sa pag-deliver. At gusto sana kitang makausap. Trabaho lang po ito, sabi ni Eliana habang inaayos ang mga pastries sa isang mesa. Kung wala na po kayong ibang kailangan, aalis na po ako. Ang bawat po ay parang isang sampal. Nagtayo si Eliana ng isang pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung paano gigibain. Eli, sandali, hindi niya natapos ang sasabihin. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Marco? Lumingon sila pareho. Doon nakatayo si Isabela, suot ang isang eleganteng bestida, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at bahagya siyang nakahawak sa kanyang dibdib na para bang nahihirapang huminga. Bella, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Marco. Sinorpresa kita, sabi ni Isabela na may pilit na ngiti. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Eliana. Lumapit ito at agad na kumapit sa braso ni Marco. Hindi mo man lang sinabi na may party pala kayo. Naramdaman ni Marco ang pag-igting ng katawan ni Eliana. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang pamilyar na sakit at pagkadismaya. Ito na naman. Palaging ito ang nangyayari. Bella, umuwi ka na. Magpahinga ka. Sabi ni Marco, sinusubukang dahan-dahang alisin ang kamay nito. Pero kararating ko lang. Paglalambing ni Isabela, lalong humigpit ang kapit. Kumuha ito ng isang baso ng juice mula sa isang waiter na dumadaan. Okay lang ako, promise. Gusto ko lang makasama ka. At habang papalapit ito kay Marco, sinadya man or hindi, bigla itong natisod. Ang laman ng baso ay tumapon sa kanyang mamahaling bestida at kasabay nito, isang mahinang daing ang kumawala sa bibig nito. Aray! Napahawak ito sa sentido at umarte na parang nawawalan ng balanse. Marco, nahihilo ako. Automatikong kumilos si Marco. Ang instinct na protektahan si Isabela ay mas malakas kaysa sa kanya. Binitiwan niya ang lahat at sinalo ito. Bella, okay ka lang? Anong masakit sa'yo? Ang lahat ng atensyon sa paligid nila ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan, ang mga nag-aalalang tingin. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Marco na iangat ang kanyang tingin. Hinanap niya si Eliana. Nakita niya ito, nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanila. Walang luha, walang galit. Tanging isang blangkong ekspresyon ng pagtanggap. Isang tingin na nagsasabing, alam ko namang ito ang mangyayari. At sa mga matang yon, nakita ni Marco ang huling hibla ng kanilang koneksyon na tuluyan ng naputol. Hindi mawala sa isip ni Adrian ang imahe ni Eliana sa party. Ang blangko nitong mga mata habang pinapanood ang eksena sa pagitan ni Marco at Isabela. Hindi yun tingin ng isang babaeng nagseselos. Iyon ay tingin ng isang taong sumuko na. Isang taong pagod ng masaktan sa parehong paraan, paulit-ulit. Bilang isang doktor, sanay siyang tumingin sa mga sintomas para malaman ang sakit. At sa relasyon ni Marco at Eliana, malinaw na si Isabela ang lason. Ngunit ang tanong ay, gaano kalala ang lason na ito? Kinabukasan, sa cafeteria ng ospital, habang nagkakape, isang mas matandang doktor ang tumapik sa kanyang balikat.
Si Dr. Sandoval, isang senior cardiologist. De Leon, bati nito. Lalim ng iniisip mo, ah. Doc? Magalang na sagot ni Adrian. Medyo may bumabagabag lang. Tungkol sa pasyente? Tanong ng matandang doktor habang umuupo sa tapat niya. Hindi direkta, Doc. Tungkol sa isang kaibigan. Nag-aalangan man ay nagpatuloy si Adrian. May kaibigan kasi ako, si Marco Gonzaga. Baka pamilyar sa inyo. Ang asawa niya ay pasyente ko dati. Tumango si Dr. Sandoval. Gonzaga. Ah, oo. Naalala ko. May lagi siyang dinadalang babae rito dati para sa check-up. Isang magandang babae pero mukhang sakitin. Reyes. Isabella Reyes, tama? Biglang naging alerto si Adrian. Opo, Doc. Siya nga po. Naging pasyente niyo po ba siya? Sumimsim ng kape si Doktor Sandoval at tumingin sa malayo na para bang may inaalala. Saglit lang. Inilipat din siya sa ibang espesyalista. Pero naaalala ko siya. Siya yung tipo ng pasyente na pasaway. Sabi nito na may bahagyang iling. May mild case siya ng mitral valve prolapse. Very manageable. Pero ayaw makinig sa payo. Ayaw ng mga gamot na magpapalakas sa kanya. Palagi niyang sinasabi na mas komportable siya sa mga maintenance meds lang. Parang mas gusto pa niyang panatilihin ang imahe na mahina siya kaysa sa tuluyang gumaling. Ang mga salitang yon ay tumatak ng malalim sa isipan ni Adrian. Pasaway na pasyente, mas gustong manatiling mahina. Pagbalik niya sa kanyang opisina, hindi na siya mapakali. Ang mga sinabi ni Dr. Sandoval ay nagbigay hugis sa mga pagdududa na matagal nang namumuo sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga kwento ni Marco noong magkakaibigan pa sila. Palaging sinasabi ni Marco na ang puso ni Isabella ay sintingkad ng babasagin. Na kailangan nito ng ibayong pag-iingat. Ngunit kung very manageable ang kondisyon nito, bakit ganito na lamang ang drama? Naalala niya ang mga atake ni Isabella. Palaging nangyayari sa mga importanteng okasyon para kina Marco at Eliana. Isang anniversary dinner, isang out-of-town trip, at ang pinakamalala sa lahat, ang gabi ng super typhoon, ang gabi kung kailan nawala ang anak nila. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito nagkakataon lang. Masyadong perpekto ang tiyempo, masyadong kalkulado. Bilang doktor, mayroon siyang access sa central medical records ng ospital. Labag ito sa etika. Isang malaking paglabag sa privacy ng pasyente. Ngunit habang inaalala niya ang walang buhay na mga mata ni Eliana, naramdaman niyang mas malaking kasalanan ang manahimik at hayaan ang panlolokong ito na magpatuloy. Kinagabihan, nang halos wala ng tao sa kanilang palapag, pumasok siya sa record section. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga server. Umupo siya sa harap ng isang computer. Ang kanyang puso ay kumakabog. Para siyang gumagawa ng isang krimen. Ngunit kailangan niyang malaman ang totoo. Para kay Eliana, inilagay niya ang kanyang password. Sa search bar, dahan-dahan niyang tinipa ang pangalan. Reyes Isabella. Lumabas ang file. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Binasa niya ang bawat linya. Diagnosis, mitral valve prolapse, mild. Walang komplikasyon. Prescriptions, mga gamot na pang-maintenance, mga bitamina. Walang kahit anong nagpapahiwatig ng isang kritikal na kondisyon. Pagkatapos, nakita niya ang mga clinical notes mula sa iba't ibang espesyalista. Binasa niya ang huling assessment ng isang cardiologist na sumuri rito 2 taon na ang nakalipas. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen. Cardiac condition stable and completely manageable with oral medication. Patient repeatedly refused definitive treatment options, such as minor corrective procedures that could lead to full recovery. Patient appears to be emotionally dependent on her sick status. Kinumpirma nito ang lahat. Isang manipulasyon, isang mahabang panloloko. Ngunit may isa pa siyang hinahanap. Hinanap niya ang logbook ng mga pasyente. Nag-scroll siya pababa,
pabalik sa nakaraan, hanggang sa narating niya ang petsa ng super typhoon, ang gabi ng trahedya. At doon, nakita niya ito, isang entry mula sa nurse on duty sa emergency hotline. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay napigil. 10:45 p.m. In call from a certain Isabella Reyes. Patient reported shortness of breath and anxiety due to the storm. Advised to proceed to the ER for immediate assessment. Patient refused. 10:47 p.m. Follow-up call. Patient stated that a friend was on the way to pick her up and she would be fine. Refused to provide friend's name. Refused transport assistance. Call ended. Tumanggi siyang pumunta sa ospital. Isang malaking kasinungalingan. Hindi siya inatake. Hindi siya nagagaw buhay. Tumawag siya para magpanik, para makuha ang atensyon ni Marco. At nang makuha niya ito, hindi na niya kailangan ng totoong tulong medikal. Isinara ni Adrian ang file. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang lamig ng katotohanan ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit para kay Isabella. Awa para kay Marco na naging bulag. At isang hindi masukat na sakit para kay Eliana. Ang anak niya, ang buhay niya, ang lahat ng nawala sa kanya ay dahil sa isang tawag sa telepono, isang kasinungalingan na sinadya at pinagplanuhan. Para kay Isabella Reyes, ang mundo ay isang entablado. At siya ang bida, isang bida na palaging api, palaging may sakit, at palaging nangangailangan ng isang tagapagligtas. At ang kanyang tapat na tagapagligtas sa loob ng maraming taon ay walang iba kundi si Marco Gonzaga. Nakatayo siya ngayon sa harap ng kanyang malaking salamin, suot ang isang mamahaling silk robe. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Maganda siya. Alam niya iyon. Ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi sapat. Ang tunay niyang sandata ay ang kanyang kahinaan. Kanina pa niya ini-scroll ang social media page ng Sweet Beginnings by Eli. Bawat like, bawat positibong komento, bawat post ng isang masayang customer ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang sarap! Order kami ulit! So inspiring naman ang story mo, Ma'am Eli. Ang galing mo. You deserve all the success. Napangiwi si Isabella. Success, inspiration, mga salitang kinamumuhian niya pagdating kay Eliana. Si Eliana dapat ang talunan. Siya dapat ang umiiyak sa isang sulok. Ngunit heto, bumabangon. At ang pagbangon ni Eliana ay isang direktang banta sa kanyang seguridad. Si Marco ang kanyang insurance policy, ang kanyang retirement plan, ang kanyang get-out-of-jail-free card sa lahat ng problema. Utang na loob. Iyon ang kadenang itinali niya sa leeg ni Marco mula pa noong bata sila. Isang maliit na aksidente sa playground. Isang gasgas na pinalaki niya at ginawang isang malubhang pinsala. Isang maliit na daplis na ginawa niyang kwento ng kabayanihan kung saan siya, ang munting si Bella, ang nagsalba sa buhay ni Marco. Mula noon, hawak na niya ito sa palad, ngunit nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago. Si Marco ay nagpupumilit na bumalik kay Eliana at meron pang isang bagong balakid. Ang doktor na yon, si Adrian De Leon. Noong isang araw, nagkasalubong sila sa isang coffee shop malapit sa ospital. Aksidente lang. Ngunit ang mga tanong ni Adrian ay hindi pangkaraniwang kumustahan. Kumusta ang puso mo, Isabella? Tanong nito habang nakangiti. Ngunit ang mga mata nito ay seryoso. Sinusunod mo ba ang payo ng mga doktor mo? Sayang naman. Kung nagpa-minor procedure ka lang noon, dapat ay magaling ka na ngayon. Malaya ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang bawat salita ay may patama. Naramdaman ni Isabella ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam ba ng doktor na ito? Imposible. Maselan kasi ang kondisyon ko, Doc. Sagot niya, gamit ang kanyang pinakakaawa-awang boses. Hindi kaya ng katawan ko ang operasyon. Talaga ba? Tanong ni Adrian, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Sige,
Mag-iingat ka. Ang pag-uusap na yon ay isang babala. Si Adrian ay isang panganib, isang taong maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang paikutin muli si Marco. Kailangan niyang ipaalala rito kung sino ang mas nangangailangan sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tumawag siya. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Masama ang pakiramdam ko. Parang umiikot ang paningin ko. Natatakot ako. Bella, tumawag ka ng ambulansya. Sagot ni Marco. Ang boses ay pagod. Hindi. Mabilis niyang sabi. Ikaw. Ikaw ang kailangan ko. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Mag-isa. Sinadya niyang ibagsak ang telepono para magmukhang nawalan siya ng malay. Ilang minuto siyang naghintay. Walang nangyari. Sinubukan niyang tawagan ulit si Marco. Hindi ito sumasagot. Panic. Dito na pumasok ang takot. Ang takot na baka sa wakas, natututo na si Marco. Baka sa wakas, mas pinipili na nito si Eliana. Kailangan niya ng mas matinding drama. Isang bagay na hindi kayang baliwalain ni Marco. Pumunta siya sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Hindi ka pwedeng manalo, Eliana. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Akin lang si Marco. Akin lang. Sinadya niyang dulasin ang sarili sa basang sahig. Maingat, pero sapat lang para magkaroon ng epekto. Ang kanyang balakang ay tumama sa gilid ng bathtub. Isang tunay na sakit ang kanyang naramdaman, ngunit kinagat niya ang kanyang labi. Ito ang kailangan niya. Isang pruweba. Habang nakaupo sa sahig, kinuha niya ang kanyang telepono. Kinunan niya ng litrato ang kanyang braso na nagsisimula ng magkapasa. Ipinadala niya ito kay Marco. Kasama ang isang mensahe na alam niyang tatago sa puso nito. Marco, nadulas ako. Ang sakit. Natatakot ako. Mag-isa lang ako dito. Pagkatapos ipadala ang mensahe, humiga siya sa sahig, ipinikit ang kanyang mga mata at naghintay. Ang sakit ng kanyang pasa ay walang-wala kumpara sa tamis ng inaasahan niyang tagumpay. Ito ang kanyang pinakamalaking alas. Isang alas na siguradong tatalo sa anumang alas na mayroon si Eliana. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo, Ellie? Tanong ni Adrian sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit walang halong paghuhusga. Nakatayo si Eliana sa harap ng kanyang aparador. Hawak ang isang maliit na kahon na puno ng mga alaala. Sa loob nito ay ang mga natitirang piraso ng kanyang nakaraan kasama si Marco. Ang ticket stub mula sa una nilang panunood ng sine. Isang tuyong bulaklak ng sampagita na bigay nito noong high school pa sila. At ang mga lumang litrato nilang dalawa na puno ng mga ngiti at pangarap. Oo, sagot ni Eliana. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Hindi para sa kanya, Adrian, para sa akin. Kailangan kong bitawan ang lahat ng ito para tuluyan na akong makalaya. Kailangan kong sabihin sa kanya, sa huling pagkakataon, na tapos na talaga. Naiintindihan ko, sabi ni Adrian. Basta tandaan mo, Eli, malakas ka. Ano man ang mangyari, ano man ang makita mo, huwag mong kalimutan yan. Kung kailangan mo ako, isang tawag mo lang. Ang mga salita ni Adrian ang nagsilbing baluti ni Eliana. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim. Kaya niya to. Para sa sarili niya. Para sa kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Dala ang maliit na kahon, nag-book siya ng taxi papunta sa dati nilang bahay. Habang nasa biyahe, ang bawat pamilyar na kanto at gusali ay nagbabalik ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpatinag. Tinitingnan niya ang mga ito na parang mga eksena sa isang lumang pelikula na hindi na siya ang bida. Nang huminto ang taxi,
Sa tapat ng pamilyar na gate, sandali siyang natigilan. Ang hardin na minsan niyang inalagaan ay bahagya ng napabayaan. Ang dating masayang tahanan ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na lungkot. Humigpit ang hawak niya sa kahon. Heto na. Naglakad siya papunta sa pinto at huminga muna ng malalim bago kumatok. Isang katok. Dalawa. Tatlo. Bumukas ang pinto. At ang bumungad sa kanya ay isang eksenang winasak ang lahat ng katatagan na inipon niya. Si Marco, nakatayo roon, gulat na gulat. At sa likod nito, sa gitna ng sala, si Isabela, nakaupo sa isang wheelchair. May kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang kaawa-awang tingin. Mukha siyang isang babasaging anghel na dumaan sa isang matinding pagsubok. Ellie, halos pabulong na, sabi ni Marco. Hindi maalis ang pagkagulat sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito? Hindi nakasagot si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa eksena sa loob. Nakita niya ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo sa side table at isang kutsarang may bakas pa ng pagkain. Ang buong imahe ay malinaw. Si Marco muli, sa papel ng isang tagapag-alaga, at si Isabela muli, sa papel ng isang walang magawang biktima. Ellie, magpapaliwanag ako, nagmamadaling sabi ni Marco. Humakbang pasara ng pinto na para bang ayaw nitong makita ni Eliana ang nasa loob. Si Bella kasi. Yung nangyari, nadulas siya. Malubha ang tama niya sa likod. Hindi siya makalakad ng maayos. Walang ibang mag-aalaga sa kanya. Sa likod ni Marco, nag-angat ng tingin si Isabela. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit, sa likod ng kaawa-awang maskara, nakita ni Eliana ang isang munting kislap. Isang kislap ng tagumpay. Isang hindi maipagkakamaling ngiti ng isang kontrabidang nanalo sa huling eksena. Doon, gumuho ang lahat. Ang pag-asa, ang natitirang lakas. Ang baluting binuo niya sa tulong ni Adrian ay nabasag na parang salamin. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang sukdulang pagkapagod. Isang pagod na bumalot sa kanyang buong kaluluwa. Pagod na sa pag-intindi, pagod na sa pag-asa na magbabago pa ang lahat. Pagod na sa paulit-ulit na kwento. Hindi na nagsalita si Eliana. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan, yumuko siya. Inilapag niya ang kahon ng mga alaala sa sahig, sa labas mismo ng pintuan. Ang tunog ng paglapag nito sa semento ay tila isang hudyat, ang huling tuldok. Tinitigan niya ito saglit, ang kahon na naglalaman ng kanilang nakaraan. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon. Walang emosyon, walang salita. Tumalikod siya. At nagsimulang maglakad palayo. Eli, saan ka pupunta? Eli, mag-usap tayo. Sigaw ni Marco mula sa likuran. Ngunit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Palayo sa bahay na yon. Palayo kay Marco. Palayo sa buhay na yon. Habang naglalakad siya, isang pabulong na pangungusap ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Isang pangungusap na tatatak na sa kanyang puso. Tama na. Hindi ka na magbabago. Hindi na makatulog si Adrian ng gabing iyon. Ang imahe ni Eliana na tumatalikod, talunan at wasak, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tapos na. Hindi na siya pwedeng manatili na lang sa isang tabi bilang isang tahimik na tagamasid. Ang pananahimik ay pagkonsinti sa kasamaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Marco. Hello? Sagot ni Marco. Ang boses ay tunog pagod at galing sa pagkakatulog. Marco, si Adrian to. Sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maipagkakaila. Kailangan nating mag-usap. Bukas. Ikaw? Ako, si Eliana? At isama mo si Isabela. Ano? Adrian, anong? Bukas. Sa Cafe Alicia. 10 a.m.
Magpareserba ka ng private room, putol ni Adrian. Kung hindi kayo darating, ako mismo ang pupunta dyan. Maniwala ka sa akin, Marco, mas gugustuhin ninyong sa labas ito pag-usapan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba na niya ang telepono. Ang unang hakbang ay nagawa na. Kinabukasan, sa pribadong silid ng Cafe Alicia, ang tensyon ay halos nahihipo. Nakaupo si Eliana sa tabi ni Adrian. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Blanko ang kanyang mukha, na para bang isa lamang siyang manonood sa isang dula na napilitan siyang panoorin. Si Adrian naman ay tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso. At sa tabi niya ay isang manipis na brown folder. Dumating si Marco. Tulak-tulak ang wheelchair ni Isabela. Agad na sinimulan ni Isabela ang kanyang palabas. Eliana, sabi nito, ang boses ay mahina at nanginginig. Nandito ka pala. Sana maintindihan mo. Hindi ko naman ginustong maging pabigat kay Marco. Kung alam ko lang na ganito ka magagalit. Hindi kami naparito para dyan, Isabela. Diretsahang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay pumutol sa drama. Kung ganon, bakit? Tanong ni Marco. Litong-lito. Adrian, ano ba talaga to? Hindi sumagot si Adrian. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang brown folder sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ano yan? Tanong ni Isabela. Isang bahid ng takot ang gumuhit sa kanyang mga mata. Tumingin si Adrian kay Marco. Buksan mo. Nag-aalangan man ay kinuha ni Marco ang folder. Sa loob, mga papel. Mga papeles na mukhang formal at galing sa ospital. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang sinisimulan itong basahin. Medical records. Ni Bella? Tanong niya naguguluhan. Bakit na sa'yo to? Labag to sa batas, Adrian. Mas malaking kasalanan ang manloko ng tao. Malamig na sagot ni Adrian. Basahin mo. Basahin mo yung diagnosis. Binasa ni Marco. Mitral valve prolapse. Mild. Tumingin siya kay Isabela. Mild lang. Pero sabi mo, hindi niya naiintindihan, Marco. Mabilis na sabat ni Isabela. Masela ng kaso ko. Iba ako. Basahin mo ang rekomendasyon ng doktor 2 taon na ang nakalipas. Patuloy ni Adrian. Hindi pinapansin si Isabela. Nanginginig na ang mga kamay ni Marco habang binabasa. Patient repeatedly refused definitive treatment options. Patient appears to be emotionally dependent on her sick status. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita na para bang hindi ito mag-sink in sa kanyang utak. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabela, sinusubukang abutin ang mga papel. Sinisiraan niya lang ako. Marco, ipagtanggol mo naman ako. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nakapako na sa huling papel na hawak niya. Isang kopya ng logbook mula sa emergency hotline ng ospital. Ang petsa, ang gabi ng super typhoon. Tinitigan ni Adrian si Isabela. Gusto mo bang ako ang magbasa o ikaw na lang, Marco? Nagsimulang basahin ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na marinig. 10:45 p.m. In call from Isabela Reyes. Reported shortness of breath. Advised to proceed to A. Patient refused. Binitiwan ni Marco ang papel na parabang napaso siya. Nag-angat siya ng tingin mula sa papel papunta kay Isabela na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Tumanggi kang pumunta sa ospital? Kasi sabi ko darating ka. Palusot ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagpapanik na. Pero ang sabi mo inaatake ka. Sigaw ni Marco. Sa unang pagkakataon ay puno ng galit ang kanyang boses. Ang sabi mo mamamatay ka na. Tumayo si Isabela mula sa wheelchair. Tumayo siya. Sa kanyang pagpapanik, nakalimutan na niya ang kanyang pag-arte. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang niya yan para sirain tayo. Ngunit huli na ang lahat.
Nakita na ng lahat. Nakatayo siya. Malakas. Walang sakit. Si Eliana, na kanina patahimik, ay napapikit na lamang. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Si Marco naman ay parang binagsakan ng langit at lupa. Tumingin siya sa namumutlang mukha ni Isabela, ang babaeng pinagkatiwalaan niya at ipinagtanggol sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Eliana, sa mga mata nitong walang buhay, sa mga mata ng asawang tinalikuran niya. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga emergency, ang mga atake, ang gabi ng bagyo, ang pagkawala ng kanilang anak. Napatingin siyang muli kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Lahat ba yun kasinungalingan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang halo ng galit, pighati, at hindi makapaniwalang sakit. Ang anak natin, nawala siya. Dahil sa kasinungalingan mo? Lumipas ang ilang buwan. Ang dating hungkag at tahimik na apartment ni Eliana ay isa na ngayong abala at masiglang munting panaderya. Ang Sweet Beginnings by Eli ay hindi na lamang isang online page, kundi isa ng maliit na tindahan na dinarayo sa kanilang lugar. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at matatamis na pastries ay bumabalot sa bawat sulok, isang testamento ng kanyang bagong tuklas na lakas at pag-asa. Ellie, paubos na yung ensaymada. Sigaw ni Adrian mula sa counter. Suot ang isang apron na may logo ng Sweet Beginnings. Mula sa pagiging tapat na customer, naging katuwang na siya ni Eliana sa tindahan tuwing day off nito sa ospital. Sandali lang! Sagot ni Eliana mula sa kusina. Abala sa paglalagay ng frosting sa isang red velvet cake. May kaunting harina sa kanyang pisngi at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bone, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Adrian noon. Ang pagod sa kanyang mukha ay hindi na pagod ng pighati, kundi pagod ng isang taong masaya sa kanyang ginagawa. Lumapit si Adrian sa kusina. Kumuha ito ng isang basang-basahan at dahan-dahang pinunasan ng harina sa pisngi ni Eliana. Ayan, sabi nito na may malambing na ngiti. Baka isipin ng mga customer natin, kasama na sa binebenta mo ang pulbos. Napatawa si Eliana, isang tunay at malutong na tawa. Salamat, Doc. Adriana lang please, sabi nito. Kapag nandito ako, hindi ako doktor. Isa lang akong tagapunas ng harina sa pisngi mo. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng abalang araw, tila huminto ang oras para sa kanila. Sa mga mata ni Adrian, nakita ni Eliana ang isang klase ng pagtingin na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pagtingin na puno ng paghanga, respeto, at isang hindi maipagkakailang pagmamahal. Kinagabihan, pagkatapos nilang isara ang tindahan, naupo silang dalawa sa labas, hawak ang tig-isang tasa ng mainit na kape. Ang tanging ilaw ay mula sa signboard ng kanyang munting negosyo. Pagod ka na? Tanong ni Adrian. Umiling si Eliana. Masayang pagod. Tumingin siya sa paligid. Hindi ko akalain na aabot ako dito, na kaya ko palang mag-isa. Hindi ka nag-iisa, mahinang sabi ni Adrian. Napatingin si Eliana sa kanya. Huminga ng malalim si Adrian, inilapag ang kanyang tasa at buong pusong tumingin kay Eliana. Eli, simulan niya, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Mula noong una kitang makita sa ospital, sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman mo, nakita ko ang katatagan mo. At habang pinapanood kitang unti-unting bumuo muli sa sarili mo, piraso bawat piraso, hindi ko na napigilan. Hinawakan niya ang kamay ni Eliana. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang nakaraan. Alam kong malalim ang sugat, pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Hindi bilang doktor, hindi bilang kaibigan lang,
Nandito ako, naghihintay kung sakaling handa ka ng magsimulang muli. Handa ka ng magmahal muli. Dahil ako, Ellie, matagal na kitang mahal. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Eliana. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Luha ng isang pusong dahan-dahang nabubuong muli. Hindi siya sumagot. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang pinisil ang kamay ni Adrian. Isang tahimik na sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Makalipas ang ilang araw, isang pamilyar na anino ang nagpakita sa labas ng kanyang tindahan. Si Marco. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Payat, at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at permanenteng lungkot. Hindi ito pumasok. Nakatayo lang ito sa kabilang kalsada. Pinapanood ang masasayang customer na labas-masok sa Sweet Beginnings. Sa halip na magtago, huminga ng malalim si Eliana at nilapitan ito. Nagulat si Marco nang makita siyang papalapit. "Ellie?" "Marco," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay kalmado at payapa. "Ang ganda na ng lugar mo," sabi ni Marco. Iginala ang tingin sa munting tindahan. Mukhang masaya ka na." "Masaya ako," pag-amin ni Eliana. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, tumingin si Marco ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na matagal na nitong kinikimkim. "Wala akong ibang sasabihin, Ailey, kundi patawad," sabi nito. Ang boses ay basag. "Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Hindi na ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi na pwede. Gusto ko lang humingi ng tawad para sa lahat ng sakit na naidulot ko. Para sa anak natin. Patawarin mo sana ako." Tinitigan ni Eliana ang lalaking minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Nakita niya ang bigat at ang katotohanan sa mga salita nito. Ang galit na matagal niyang inipon ay matagal nang naglaho. Ang natira na lang ay isang bakas ng lungkot para sa mga bagay na hindi nangyari. "Pinapatawad na kita, Marco," sabi niya. At sa pagsabi niya nito, naramdaman niya ang huling bigat na tuluyang umalis sa kanyang dibdib. "Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan ko." Tumango si Marco. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. "Salamat, Ailey. Salamat." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Isang anino ng nakaraan na tuluyan ng lumilisan. Pinanood siya ni Eliana hanggang sa mawala ito sa paningin. Sa di kalayuan, sa tapat ng tindahan, nakatayo si Adrian, naghihintay. Hindi ito lumapit habang naroon pa si Marco, isang pagpapakita ng respeto. Ngunit nang tuluyan ng umalis si Marco, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Hinintay lang nito si Eliana. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Eliana kay Adrian. Isang tunay at maliwanag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting malaya mula sa nakaraan. Inilahad ni Adrian ang kanyang kamay. "Handa ka na ba?" tanong nito. Ang mga matay puno ng pag-asa. Tinanggap ni Eliana ang kanyang kamay. Ang palad nito ay mainit at matatag. "Oo," sagot niya. "Handa na ako." Isang taon ang lumipas na puno ng paghilom, pagbangon at pagbuo ng mga bagong pangarap mula sa abo ng nakaraan. Sa harap ng iilang malalapit na kaibigan at pamilya, sa isang munting hardin na nakaharap sa dagat, nakatayo si Eliana. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Isang mukha na hindi na nababalot ng lungkot, kundi ng isang dalisay at payapang kaligayahan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Eliana.
na para bang ito ang kanyang sariling bukang liwayway. Adrian, nagsimulang magsalita si Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit matatag. Dumating ka sa buhay ko noong panahong wasak na wasak ako. Tinuruan mo akong maniwala na karapat-dapat akong mahalin. Tinuruan mo akong buuin muli ang sarili ko, hindi para sa iba, kundi para sa akin. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, ipinapangako kong mamahalin ka ng buo, ng walang takot, at ng may buong pasasalamat sa bawat araw ng ating buhay. Hinawakan ni Adrian ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Eli, sabi nito, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng tapang. Ipinapangako ko na sa bawat araw. Pipiliin kita. Sa bawat pagsubok, aalagaan kita. At sa bawat sandali, ipaparamdam ko sa iyo na ikaw ang tahanan ko. Mahal na mahal kita. Walang magarbo at malaking selebrasyon. Tanging isang simpleng salo-salo na puno ng tunay na tawa at masayang kwentuhan. At habang pinapanood ni Eliana si Adrian na nakikipagbiruan sa kanyang mga kaibigan, napangiti siya. Ito ang pamilya. Kinabukasan, bago sila tumulak para sa kanilang maikling honeymoon, may isang lugar pa silang pinuntahan. Isang tahimik na sementeryo na nasa itaas ng isang burol, tanaw ang karagatan. Lumapit sila sa isang maliit na puntod na halos walang pangalan. Tanging isang maliit na anghel na bato ang nakatayo bilang tanda. Inilapag ni Eliana ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw nito. Yumuko siya at hinaplos ang malamig na bato. Paalam, munti kong anghel. Bulong niya, hindi sa paraan ng isang taong nagluluksa, kundi sa paraan ng isang taong nagpapaalam ng may kapayapaan. Huwag kang mag-alala. Maligaya na si Mama ngayon. Natagpuan na niya ang kapayapaan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang huling luha para sa nakaraan. Naramdaman niya ang mainit na yakap ni Adrian mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Ang mga kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng umuumbok. Magkasama nilang pinagmasdan ng puntod. Isang tahimik na pag-unawa ang namamagitan sa kanila. Hindi nila kailangang kalimutan ang nakaraan. Kailangan lang nilang harapin ang kinabukasan ng magkasama. Ang huling eksena ng kanilang araw ay natagpuan sila sa dalampasigan. Nakaupo sila sa buhangin, magkatabi, habang ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang maalat na hangin ay nililipad ang buhok ni Eliana. Sumandal siya sa balikat ni Adrian at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang kumpletong kapanatagan. Ito pala ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal, bulong niya sa sarili. Hindi ito sakripisyo na walang kapalit. Hindi ito pagmamakaawa para sa atensyon. Hindi ito walang katapusang sakit. Ito ay kapayapaan. Ito ay pagtitiwala. Ito ay tahanan. At habang malalim siyang nag-iisip, naramdaman niya ito. Isang marahan ngunit malinaw na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Napangiti siya. Hinawakan niya ang kamay ni Adrian at inilagay ito sa kanyang tiyan. Naramdaman mo ba yun? Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa tuwa. Tumango ito, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Niyakap niya si Eliana ng mahigpit at hinalikan ito sa noo. Tumingin si Eliana sa mukha ng kanyang asawa, sa mga matang nangako sa kanya ng isang magandang bukas. Tumingin siya sa papalubog na araw, ang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi. At habang hawak ang kamay ni Adrian at nararamdaman ang pintig ng bagong buhay sa loob niya, alam na niya sa kanyang sarili. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni na Eliana at Adrian. Sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo kay Eliana
sa kanyang masalimuot ngunit makabuluhang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat bighati at tagumpay niya. Isang paalala na ang bawat isa sa atin ay mayroong hindi kapanipaniwalang lakas na bumangon mula sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ang kwento ni Eliana ay isang salamin ng katotohanang ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Ipinakita sa atin na ang pag-ibig ay hindi pagtitiis sa pananakit, kundi paghahanap ng kapayapaan sa piling ng taong nakikita ang iyong tunay na halaga. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad hindi para sa taong nanakit, kundi para sa sarili nating kalayaan at kapayapaan. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Eliana? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.